Biglang sumugod palabas ng bahay si Gohan, mabilis na isinuot ang kanyang battle clothes ng walang ayos. Kumakabog ang kanyang puso na parang mga tambol ng digmaan, bawat hakbang ay umaalingaw ang takot na bumabayo sa kanyang dibdib. Sa harapan niya, nakatayo sa bukas na parang, ay isang napakalaking nilalang. Hindi ito katulad ng kahit anong nakita niya. May misteryosong aura na nakapalibot dito, ngunit walang mabasang power level na nagmumula rito. Napahinto si Gohan. Kumunot ang kanyang noo at mariin niyang sinabi, "Sino ka?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Napuno ng katahimikan ang paligid. Pagkatapos, sa wakas, nagsalita ito sa isang malalim at kumikiskis na boses na parang gumagalaw na bato. "Kakaiba ang suot mong mga damit. Tunay ka bang sa iyan? Ano ang pangalan mo?" Sumagot si Gohan, may halong galit at pagmamalaki. "Son Gohan, anak ni Son Goku." Dahan-dahang lumitaw ang nakakatakot na ngiti ng nilalang. Hindi ito pala kaibigan kahit kaunti. Tinitigan siya nito gamit ang isang sinaunang tingin na parang binabasa ang kanyang lahi sa mismong dugo sa kanyang mga ugat at malamig nitong sinabi, "Malinaw na hindi ikaw ang gumising sa akin mula sa aking pagkakahimbing. Mahina ang kapangyarihan mo, napakahina." Pagkatapos, may bahid ng panunuya, idinagdag nito, "Gayunpaman, sabihin mo sa akin, sino ang sumira sa planeta ng mga saiyan?" Tumigas ang ekspresyon ni Gohan, nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. "Kung hindi mo sasabihin kung bakit ka pumunta sa bahay ko." Hindi nga natapos. Kalmadong itinaas ni Zardoc ang kanyang kamay at itinuro siya. Kahit mula sa malayo, nang hindi siya hinahawakan, naramdaman ni Gohan ang isang malalim, tumatagos na ugong sa loob ng kanyang bungo. Isang sakit ng ulo na tila nagmumula mismo sa buto. Napatigil siya. Kumuyom ang kanyang mga kamao sa hangin. Sumigaw siya, "Tigilan mo, tigilan mo." Huminto si Zardoc, mas malamig pa sa bakal ang kanyang tono. "Hindi ako narito para makipaglaro. Sa tingin ko, pupunta ako sa isa pang saiyan. Nararamdaman ko ang kapangyarihan niya, nagtatago na parang daga." Nagsimula siyang maglakad palayo, ang bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa sa ilalim niya. Tumayo si Gohan, nanginginig ang kanyang katawan, nabibiyak ang kanyang boses. "Pakiusap, sandali, may isa akong kahilingan. Sanain mo ako at sasabihin ko sa'yo kung sino ang sumira sa planeta." Tumawa si Zardoc, isang malamig na tawang humihiwa sa katahimikan na parang talim. Pagkatapos, nagsalita siya na parabang naghahatol ng sinaunang pasya. "Maaari kong kunin ang impormasyong iyan nang hindi ka tinutulungan, pero dahil maaaring ikaw ay isang inapo ng aking dugo, bibigyan kita ng isang bagay na higit pa sa pagsasanay. Isang bagay na magpaparami ng iyong lakas ng lampas sa iyong maiisip." Nautal si Gohan, nabigla sa mga narinig. "Inapo? Mas higit pa? Ako? Hindi ko maintindihan." Ngunit naalala niya ang kanyang layunin, ang kanyang ama. Nakalimutan niya ang kanyang takot at sumagot ng may mabigat na determinasyon. "Kung maibabalik nito ang aking ama, tinatanggap ko." Dahan-dahang umiti si Zardoc, isang nakamamatay na ngiti. "Bibigyan kita ng isang patak ng aking dugo. Isa lang. Maaaring pahintulutan ka nitong makontrol ang kapangyarihang lampas sa sukat o agad kang papatayin. Tinatanggap mo ba?" Dumagundong ang puso ni Gohan. Wala nang atrasan. Paos ngunit matatag niyang sinabi, "Wala akong pagpipilian. Tinatanggap ko. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang aking ama." Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Zardoc ang kanyang kamay ng may hindi makataong lakas, magaspang ang kanyang balat na parang bato. Mula sa kanyang palad, nagsimulang umagos ang dugo, bawat patak ay nanginginig sa kakilakilabot na enerhiya. Sumisingaw ang lupa saan man tumama ang dugo. Itinaas ni Zardoc ang kanyang kamay, ang madilim na pulang mga patak ay bahagyang kumikislap at sinabi sa boses na kasing lamig ng kamatayan, "Inumin mo ito at hayaang ang iyong katawan ang magpasya kung karapat-dapat kang mabuhay." Lumapit si Gohan, nanginginig ang kanyang puso, tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, ngunit nilunok niya ang patak. Sa mismong sandaling dumikit ang dugo sa kanyang mga labi, nabaligtad ang lahat. Para bang namatay ang mismong liwanag sa kanyang paningin. Isang mahinang hingal ang kumawala sa kanya, pagkatapos ay naging isang sigaw na pumunit sa kalangitan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, hinahawakan ang kanyang tiyan na parabang may apoy na nag-aalab sa loob. Napilipit ang kanyang mukha, pumikit ang kanyang mga mata, umumbok ang kanyang mga ugat na parang sasabog mula sa loob. Grabe ito! Marahas na nangisay ang kanyang katawan, hindi matiis na init ang umangat mula sa loob hanggang sa balutin siya ng madilim na pulang singaw. Naging sabog-sabog ang kanyang paghinga, ang kanyang boses ay unti-unting nilamon ng kawalan. Tuluyan siyang bumagsak, dumudugo ang kanyang bibig, nanginginig habang pilit nagtitiis,
pagkatapos ay bigla siyang naglabas ng makapal na agos ng dugo. Napatigil siya, dilat ang mga mata, ang huli niyang sigaw ay nilamon ng kawalan. Katahimikan. Walang hangin, walang tunog. Tanging ang walang buhay na katawan ni Gohan ang nakahandu sa isalupa, tumutulo ang dugo mula sa kanyang maputlang mga labi. Dahan-dahang lumapit si Zardoc, ang kanyang mga mata ay walang awa o gulat. Bumulong siya na parabang sa kapalaran mismo. Gaya ng inaasahan, ang aking dugo ay hindi nagliligtas ng mahihina. Pagkatapos ay tumingin siya sa abot tanaw at marahang sinabi. Mukhang ako na mismo ang hahabol sa isa pang saiyan. Walang langit, walang lupa, tanging isang walang katapusang dagat ng dugo na umaabot hanggang sa kawalang hanggan. Lumulutang ang katawan ni Gohan sa ibabaw nito, pahid ang kanyang mukha, unti-unting nawawala ang kanyang mga pandama. Pagkatapos, isang mahinang bulong ang umabot sa kanyang tainga, isang tinig na nagmumula sa kawalan. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa matinding takot at sumigaw, nanginginig ng hindi mapigilan. Sabog-sabog ang kanyang paghinga, dahan-dahan. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang kanyang refleksyon sa dugo. Ngunit hindi na iyon ang kanyang mukha. May mga kakaibang simbolo na nakaukit sa kanyang balat, ang kanyang katawan ay parang minarkahan na tila isang mapa ng pagdurusa. Napaatras siya, ngunit kumapit ang dugo sa kanyang mga binti, pinipigilan siya na parang buhay ito. Sumigaw siya sa nanginginig na tinig na saan ako. Ano ang lugar na ito? Walang sagot, tanging mga bulong na lalong lumalakas sa paligid niya, na para bang may mga espiritong nagsasalita mula sa ilalim ng ibabaw. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ang napakalalaking mga bungo na lumulutang sa kanyang harapan. Umatras siya, nanginginig, pagkatapos ay isang nakakabinging, hindi makataong sigaw ang bumasag sa katahimikan. Kumulo ang mismong dugo dahil sa tunog na iyon. Sa sandaling iyon, tumayo si Gohan sa kabila ng kanyang takot, kinuyom ang kanyang mga kamao, at bumulong, hindi ako pwedeng mamatay dito. Ama, lumalaban pa ako para sa'yo. Nagsimula siyang maglakad sa dagat ng dugo. Ano ang lugar na ito? Buhay ito. Ang mga pader, humihinga. May nararamdaman akong may nakatingin sa akin. Kailangan kong manatiling alerto. Bawat hakbang ay lalong bumibigat. Ano man ito, sinusubukan akong hilahin papaloob. Sa bawat hakbang, lalo siyang lumulubog, bawat hinga ay mas mabigat, na para bang ang mismong hangin ay nagliliyab. Nakita niya ang mga bungo na nakahanay sa magkabilang gilid, walang katapusang hilera, nakabuka ang kanilang mga bibig, nakangiti sa kanya na para bang hinihintay ang kanyang pagbagsak. At sa dulo ng landas, lumitaw ang isang matayog na itim na kastilyo, napapalibutan ng mga ilog ng dugo at mga bulkan na umaagos sa paligid nito. Nagpasya si Gohan na lumapit dito. Ito na lang ang kanyang tanging landas. Lumapit siya hanggang sa tumayo siya sa harap ng mga tarangkahan ng kastilyo. Bakal, may ukit, at napakalaki, dahan-dahan siyang lumapit, gumagapang ang takot sa kanyang mga ugat na parang lason. Ngunit sa kaibuturan, ang mahinang tinig na iyon, ang nagdadala ng pangalan ng kanyang ama, ang kanyang malinaw na layunin, ay pabulong na nagtulak sa kanya na magpatuloy kahit ano pa ang kapalit. Tanging pag-usisa na lamang ang laman ng kanyang puso. Ang tunog ng tarangkahan ay parang sigaw ng kaluluwang napupunit mula sa isang libingan. Habang papalapit siya sa pinto, ito ay dahan-dahang bumukas, nakakatakot, nang hindi man lang niya ito hinahawakan. Ang langit-ngit ay umalinggaw sa hangin, na para bang ang mismong mundo ay nasasaktan. Ang kanyang mga yabag ay umuukit ng etso sa madilim na pasilyo, ngunit bago pa siya makahinga, biglang sumara ang pinto sa likuran niya ng may marahas na dagundong. Mabilis na lumingon si Gohan, sinubukan itong buksan gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit wala itong silbi. Ang metal ay parang buhay, tumitibok, na para bang nilalamon siya ng kastilyo ng buo. Pagkatapos, humarap siya at natagpuan ang isang madilim na hagdanan. Lalong lumaki ang kanyang galit, tumigas ang kanyang pasya na iligtas ang kanyang ama, at nagpatuloy siya sa paglalakad, ang bakas ng determinasyon ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Pagpasok niya sa kastilyo, ang unang bumungad sa kanya ay isa pang napakalaking tarangkahan, lubos na naiiba sa nauna, hugis ito ng isang dambuhalang bibig na may baluktot na mapuputing ngipin. Sa likod nito, kumikislap ang isang pulang buwan, tumutulo ang dugo na para bang nakangiti habang handa siyang lamunin. Naintindihan niya na ito ang pinagmumulan ng lahat ng dagat ng dugo. Napatigil si Gohan sa kanyang kinatatayuan, sumisigaw sa takot ang kanyang mga ugat. Sa unang pagkakataon, malinaw at nakakatindig balahibong bumulong ang mga tinig sa paligid niya. Pumasok ka. Dito nagsisimula ang tunay na pagsubok. Pagkapasok niya, napuno ng katahimikan ang lugar. Dahan-dahang naglakad si Gohan sa loob ng isang madilim na selda,
ang mahinang liwanag ng sirang sulo ay bahagyang gumuguhit sa kanyang anino sa mga pader na bato. Nakasara na ang dambuhalang bibig sa likuran niya at ngayon alam niyang wala nang babalikan. Pumasok siya ng mag-isa, hinahanap ang pinagmumulan ng misteryosong enerhiyang nararamdaman niya rito. Hindi alam na nakapasok siya sa isang tarangkahang wala nang nakababalik. Biglang nagbago ang hangin, mas mabigat na para bang may nakamasid sa kanya. Hilera-hilera ng mga higanting estatwa, ang ilan may hawak na espada, ang iba sibat, ang ilan ay diretso siyang tinititigan gamit ang malamig na mga matang bato. At sa pinakadulo ng bulwagan, nakaupo ang isang napakalaking estatwa sa isang trono ng mga anino, ang mukha nito ay halo ng bungo at lagim. Sobrang laki nila, hindi ako dapat narito. Humakbang si Gohan ng isang beses pasulong. Sa pader sa harap niya, may mga kumikislap na salita na biglang lumitaw, nagliyab ng mahawakan niya. Nag-atubili siya, lumingon sa paligid, walang tunog, walang galaw. Ngunit may kung anong bumubulong sa loob niya. Hindi ito mga salita, ito ang pagkagising. Pagkatapos, ang hindi maisip ay nangyari. Bumukas ang mata ng estatwang nakaupo sa trono. Ang mata, malamig, pula, nakatitig diretso sa kanya, nanigas ang hangin. Huminto sandali ang tibok ng puso ni Gohan. Pagkatapos, dumating ang tunog ng mabibigat na yabag. Isa sa mga estatwa sa kaliwa ang nagsimulang gumalaw. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa mapuno ang buong bulwagan ng paggangalit ng bato at ang alingaw ng walang awang bakal. Napaatras si Gohan, hingal na hingal, pilit inuunawa ang nangyayari. Nang tumama ang unang sibat na bato sa lupa sa harap niya, yumanig ang buong bulwagan at nagsimula siyang tumakbo. Bawat hakbang niya ay sumasalpok sa alingaw ng kamatayan sa likuran niya. Mabagal gumalaw ang mga estatwa, ngunit hindi kailanman tumitigil. Sa mata ng walang karanasan, tila mabagal sila, ngunit palagi silang papalapit. Tinipon ang kanyang kalooban, nagsimulang lumaban si Gohan ng buong lakas laban sa mga estatwang iyon. Manatili kayong nakahiga. Hindi mangyayari. Gusto ninyo akong parusahan. Subukan ninyo ng mas mabuti. Ngunit may kakaiba. Ang mga higanting estatwa ay muling nabubuo sa tuwing sila'y nasisira. Walang katapusan ang labanan. Natisod siya at bumagsak, napalingon sa likuran niya. Isa sa mga estatwa ang nagtaas ng napakalaking espadang bato patungo sa kanyang ulo. Sumigaw siya, tumalon pa kaliwa sa huling sandali. Hinati ng talim ang lupa, nyanig ang buong lugar na parang lindol. Hindi ako pwedeng tumigil ngayon. Kumilos ka lang. Hindi pa tapos. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang braso. Isa sa kanyang mga bahagi ay napunit. Si Gohan, nakahandusay sa sahig, dahan-dahang tumayo. Tumanggi siyang sumuko. Hindi niya naramdaman ang sakit, tanging purong takot. Sumigaw siya ng malakas, ikaw ang nakaupo sa trono, kung naririnig mo ako, tigilan mo ito. Alam kong ikaw ang namumuno dito. Biglang tumigil ang mga estatwa, lahat sila ay hindi gumagalaw na para bang sumusunod. Umatras sila at muling naging bato sa kanilang mga kinatatayuan. Dahan-dahang itinaas ni Gohan ang kanyang ulo at nakita ang estatwa sa trono na ikiniling ang ulo nito patungo sa kanya na para bang nakangiti. Pagkatapos, may narinig siyang kakaibang alingaw sa loob ng kanyang isipan, hindi tinig ng tao, kundi isang basag, makalangit na bulong. Patunayan mong karapat-dapat kang mabuhay. Muling gumalaw ang mga estatwa, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabagal na para bang minamasdan ang kanyang pagsunod. Nagsalita siya sa nanginginig na tinig. Gusto kong maging mas malakas. Naghihintay sa akin ang aking ama. Kaya mo ba akong palakasin o isa ka lang ding estatwa tulad nila? Nilamon ng kadiliman ang bulwagan. Nanatili ang katahimikan na parang umabot ng isang habang buhay. Nang lumingon si Gohan at muling idilat ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo, ngunit wala siyang nararamdaman. Sa kanyang harapan, may lumitaw na isang pulang bintanang liwanag, kumikislap sa dilim. Ikaw ay napili bilang kauna-unahan na makakamit ang likas na pakiramdam ng mga hari. Patunayan mong karapat-dapat ka, kung hindi ay papatayin ka ng sumpang ito. Tumigil ang lahat ng estatwa sa kanilang kinatatayuan. Dahan-dahang itinaas ni Gohan ang kanyang ulo at nakita ang kanyang nanginginig na kamay. May kung anong nagsimulang magbago sa loob ng kanyang puso. Sumunod ang isang dagundong, isang nakakatindig balahibong sigaw mula sa likuran niya. Nagising ako. Isang dambuhalang nilalang ang sumunggab sa kanya at walang awang kinuha ang kanyang puso. Ngunit ang tunay na bangungot ay nang palitan ito ng isang itim na batong kristal. At matapos iyon, itinapon siya nito sa lupa.